Dahil napapadalas na naman ang suspensyon ng mga klase dahil sa masamang panahon, muling nabuhay ang suhestyong ilipat na lang ang unang araw ng pasukan sa Setyembre o Oktubre. Pero tila malabo raw ito ayon sa Department of Education. May report si Victoria Tulad. Tuwing may bagyo, karaniwan ng eksena ang mga estudyanteng basang-basa sa ulan, lumulusong sa baha o kaya ay stranded. Nang manalasa ang habagat at bagyong Falcon noong nakaraang linggo, 3 araw sinuspinde ang klase sa Metro Manila para maiwasan ang mga tagpong ito. Dahil inaasahang marami pang bagyo ang papasok sa Pilipinas, muling nabuhay ang suhestyon na baguhin ang academic calendar. Sa halip na Hunyo, bakit daw hindi gawing Setyembre o Oktubre ang simula ng klase para mabawasan ang mga maulang buwan sa school year? Pero ang Department of Education o DepEd, sinabing wala pa silang planong ilipat ang academic calendar. Hindi rin daw pumayag ang 13 sa 16 na rehiyong sinurvey tungkol sa issue. Kung ililipat po ang unang araw ng pasukan sa Setyembre o Oktubre, kailangan po tayong magkaroon ng pasok sa buwan ng Abril at Mayo. Buong Pilipinas ay dadaan sa pinakamainit na temperatura sa buwan ng Abril at Mayo. At ang ating mga silid-aralan, yung iba po dyan ay wala pong ventilador. Hindi raw maaaring gamitin ang dahilang nais isunod ang academic calendar ng Pilipinas sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Magkakaiba raw kasi tayo ng pasukan. Mayroong nagsisimula sa Enero at mayroon din sa Mayo. Maging ilang guro at estudyante, hindi pabor na baguhin ang academic calendar. Mas okay na rin sa akin yung June na pasukan. Kasi unang-una, ito na yung nakasanayan. August and September ay yun yung panahon kung saan mas nakakaranas tayo ng maraming bagyo, mas tag-ulan. Kami naman mga teachers, meron din kami mga summer classes sa masteral. So hindi yung time namin na mag-asikaso ng professional growth bukod sa ginagawa namin dito sa school. 201 ang total number of school days. Dahil nga nagkakabagyo, nababawasan ang mga ito. Pero ayon sa DepEd, hindi dapat bumaba sa 180 ang bilang ng mga araw na ipapasok ng mga estudyante. Dahil dito, dapat daw magkaroon ng makeup classes. Hinahayaan na ng DepEd ang mga schools division at ang paaralan na magdesisyon kung kailan at paano gagawin ang makeup classes. Ayon sa ahensya, maaring habaan ang klase ng 1 o 2 oras. Pwede ring magkaroon ng klase kapag Sabado o kaya ay magpauwi ng module para mabasa na ng mga estudyante sa bahay. Pakiusap na lang ng mga guro at mag-aaral. Masolusyonan rin sana ang madalas ay late advisory kung isususpinde ang klase. Malaki yung responsibility na hindi naman tayo magbigay talaga ng late na advisory. Siyempre, priority talaga natin yung health and safety ng mga estudyante. So yun lang yung pinakaayaw ko. Yung andito na kami, bahana sa Ibardolasa, susugod ang bata. Tapos kinabukasan may klase, hindi sila makakapasok kasi nilagnat, basa ang mga gamit. Ayon sa DepEd, kung walang nakataas na storm warning signal, desisyon ng lokal na pamahalaan kung magsususpinde sila ng klase. Dapat antayin yung 4:30 ng umaga nung araw na pinag-uusapan kung may klase. Ang ating mga kababayan aabangan kung magdedeklara ang pamahalaang lokal ng kanselasyon ng klase o hindi. Kung walang dineklarang kanselasyon ng klase by 4:30, dapat maunawaan ng ating mga kababayan, ito po yung ideal na dapat na nangyayari. Pumasok na tayo. Victoria Tulad, GMA News.